Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1091. Okay, you can go. Tumango si Huang Feng at sinabi kay Shen Yan. Tumalikod si Shen Yan at umalis. Pagkatapos umalis sa opisina ni Huang Feng, nakahinga siya ng maluwag. Sa oras na ito, sigurado siya na hindi talaga sinasadya ni Huang Feng na tanggalin siya. Tsaka parang sobrang pinahahalagahan niya. Ang unang gawain ay ibinigay sa kanya, at wala siyang nakitang intensyon na ipahiya siya sa gawain ito. Shen Yan, huwag kang malungkot. Hindi malaking bagay ang magpalat ng trabaho. Oo, kahit hindi madaling maghanap ng trabaho ngayon, naniniwala ako na sa kakayahan mo, hindi magiging problema ang paghahanap ng trabaho kung gugustuhin mo. Nang bumalik si Shen Yan sa kanyang upuan, agad na dumating ang isang kasamahan upang aliwin siya. Siyempre, may mga tao rin na nakatingin sa kanya ng may glotang na mukha. Malinaw na iniisip nilang lahat na tinawag ni Huang Feng si Shen Yan sa opisina para tanggalin siya. Bahagyang ngumiti si Shen Yan. Sa oras na ito, wala siyang pilit na ngiti na hindi niya alam kung saan siya lulugar sa hinaharap. Sa halip, ito ay isang uri ng nakaka-relax na ngiti mula sa puso. Sabi niya, salamat pero ayokong umalis dito. Hindi mo. Sabay-sabay, tumingin sila kay Shen Yan na may pagtataka sa mukha. Alam nila kung ano ang nangyayari sa pagitan nina Shen Yan at Huang Feng. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ni Shen Yan kanina, halatang may plano rin siya sa bagay na ito. Ngayon, paano naging ganito? Tinawag ako ni boss para bigyan ako ng bagong gawain. Ayokong pag-usapan ito. Kailangan kong lumabas ngayon. Hindi maaantala ang gawain ng amo. Nakangiting sabi ni Shen Yan. Pagkatapos noon, kinuha niya ang resignation letter na dinala niya mula sa opisina ni Huang Feng at pinunit ito sa harap ng lahat. Pagkatapos noon ay kinuha na niya ang gamit niya at tumayo para umalis. Naghampa siya ng kanta sa bibig niya. Obviously, maganda talaga ang mood niya. Natigilan ang ibang mga kasamahan. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa opisina ni Huang Feng ngayon. Bakit halatang iba si Shen Yan pagkalabas doon? Gayunpaman, mayroon ding mga tao na nainggit kay Shen Yan. Ito ay isang pagpapala matapos makaligtas sa isang sakuna. Si Shen Yan ngayon ay hindi lamang hindi pinaalis ni Huang Feng, ngunit siya ang unang tao sa karamihan na personal na inatasan ni Huang Feng ng isang gawain. Malinaw, hindi alam ni Huang Feng kung bakit. Ngunit tila mataas ang tingin niya sa kanya. Lahat sila ay nagnanais ng gayong paggamot. Anong maswerteng bastard? Ang ilang mga tao na hindi kayang makitang si Shen Yan ay nakakuha ng tiwala ni Huang Feng ng napakabilis na isinumpa sa kanilang mga puso. Gayunpaman, naunawaan din nila na mas naiinggit sila. Natural na hindi alam ni Shen Yan na pagkatapos niyang umalis, maraming talakayan sa bulwagan dahil sa kanyang bagay. Gayunpaman, nai-imagine niya na tiyak na may mga taong maiinggit sa kanya ngayon dahil kung ang iba ay may katulad na pagtrato sa kanya, magkakaroon siya ng parehong ideya. Pagkatapos ng lahat, lahat ay nais na pinahahalagahan ng amo. This is the boss's first task. I can't mess it up. I must do it beautifully. Napaisip si Shen Yan sa kanyang puso habang nagmamadaling pumunta sa Space-Time Entertainment. Bagaman, hindi pa rin niya alam kung ano ang i-announce ng Space-Time Entertainment ngayon. Nang sumugod si Shen Yan sa office building ng Space-Time Entertainment, may nakita siyang ilang kasamahan dito. Gayunpaman, kakaunti lamang sila. Bukod dito, ang mga taong pamilyar sa kanya ay halatang hindi big shot ng kani-kanilang kumpanya. Lahat sila ay katulad ni Shen Yan at kaka-promote lang o puro bagong dating. Obviously, hindi lang siya ang nandito. Hindi rin sineryoso ng ibang media friends ang press conference na ito ng Space-Time Entertainment. Inimbitahan lang sila ng kabilang party kaya nagpadala sila ng sinseridad. Nang pumasok si Shen Yan sa site ng press conference, nalaman niyang walang gaanong reporters, 7 o 8 lang. Bukod dito, lahat sila ay maliliit na organisasyon ng media, katulad ng kanyang sariling News for All. Obviously, hindi inilagay ng malalaking media organization na iyon ang bagong kumpanyang, Space-Time Entertainment, sa kanilang mga mata. Hindi nila akalain na magkakaroon sila ng anumang malaking balita,
kaya walang naglagay sa kanya sa kanilang mga mata at hindi sineseryoso ang kanyang imbitasyon. Nalaman ni Shen Yan na hindi masama ang kanyang posisyon. Nasa gitna talaga siya ng first row. Hindi siya makaupo sa ganoong posisyon noon. Karaniwan, mabuti para sa kanya na magkaroon ng isang lugar upang tumayo. Paminsan-minsan, may upuan sa gilid para maupo siya, at magiging masaya siya sa mahabang panahon. Ano sa tingin mo ang i-announce ng Spacetime Entertainment ngayon? Dahil hindi pa dumarating ang mga taga Spacetime Entertainment, nagtipon-tipon ang mga reporter at nagsimulang mag-chat. Pareho silang nasa industriya, kaya kahit may kompetisyon, madalas pa rin silang nagkikita. Dagdag pa, lahat sila ay maliit na prito sa kanilang sariling mga kumpanya, kaya ang kompetisyon sa pagitan ng mga kumpanya ay walang gaanong kinalaman sa kanila. Ano pa kaya yun? Dapat may bagong sali. Ang Spacetime Entertainment na ito ay kakatatag pa lang, kaya dapat ay nagre-recruit ito ng mga tao. Gayunpaman, tiyak na hindi ito isang malaking pagbaril. Kung hindi, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong lumahok, sabi ng isa pang reporter. Oo, walang balita kanina. Obviously, it can't be a big shot joining. Narinig ko na pumunta si Lee Bingyang sa Jiangzhou. Hindi ko alam kung pumunta siya para maglaro o sumali sa isang kumpanya. Kung makapanayam natin siya, yayaman tayo. Lee Bingyang, huwag mo na itong isipin. Kung sasali siya sa isang kumpanya, tiyak na malaking balita ang makakagimbal sa entertainment circle. Paano na natin siya pakikipanayam? Galit na sabi ng isa pang reporter. Obviously, gusto rin niyang makapanayam si Lee Bingyang, kahit na sa isang press conference na tulad nito. Gayunpaman, alam niyang hindi sa kanya ang ganitong pagkakataon. Shen Yan, hindi mo ba sinusundan si Lee Bingyang? Alam mo ba kung anong balita ang mayroon siya kamakailan? Sa oras na ito, isang reporter na medyo pamilyar kay Shen Yan ang nagtanong kay Shen Yan. Hindi ko alam. Ang alam ko lang pumunta siya sa Jiangzhou. Hindi ko alam kung ano ang pinuntahan niya. Sabi ni Shen Yan. Kung napakalihim niya sa kinaroroonan niya, siguro pumunta talaga siya sa Jiangzhou this time para pag-usapan ang pagsali sa isang kumpanya. Hindi ko lang alam kung anong kumpanya ang pipiliin niyang salihan sa huli. Kahit saang kumpanya, wala itong kinalaman sa amin. Makakapunta lang kami sa isang bagong kumpanya tulad ng Spacetime Entertainment, para gumawa ng mga hindi importanteng panayam. Sa oras na ito, nagsimulang lumitaw ang mga tao mula sa Spacetime Entertainment. Ang unang lumitaw ay si Zing Shuai. Kung tutuusin, hindi maliit ang usapin ngayon, kaya kailangang magpakita ng personal si Zing Shuai. Gayunpaman, ang mga taong lumitaw pagkatapos ni Zing Shuai ay biglang tumalo na parang may mga pako sa kanilang puwitan. Hindi makapaniwalang tumingin sila sa taong iyon. Kahit si Shen Yan ay hindi exception. Kabanata 1092, Lee Bingyang. Si Lee Bingyang talaga. Paano siya narito? Pwede ba? Sa sandaling makita nila si Lee Bingyang na lumitaw sa likod ni Zing Shuai, ang 7 o 8 mamamahayag sa pinangyarihan ay biglang kumulo. Hindi nila inaasahan na lalabas si Lee Bingyang sa press conference ngayong araw na hindi gustong makita ng lahat. At ang hitsura ni Lee Bingyang sa ganoong okasyon ay tila hindi nagkataon. Sa pag-iisip sa kanyang kamakailang balita, naramdaman ng mga mamamahayag na medyo bumilis ang kanilang paghinga. Kung totoo ang kanilang hula, ito ay magiging pasabog na balita, at ang gayong balita ay iniulat ng kanilang sariling mga kamay. Nasa sabik na sila sa naiisip pa lang nila. Lahat, tumahimik. Pinalakpakan ni Zing Shuai ang kanyang mga kamay at sinenyasan ng iilan na tumahimik. Walang masyadong reporters na dumarating. Si Zing Shuai man o si Lee Bingyang, inaasahan na nila ito. Kung tutuusin, bagong kumpanya pa lang sila. Gayunpaman, kahit na ito ay inaasahan, si Zing Shuai ay medyo nagalit pa rin na ang malalaking organisasyon ng media ay hindi nagbigay ng mukha sa kanyang kumpanya. Dam, mababa ang tingin mo sa amin. Kapag naiulat ang balita tungkol sa pagsali ni Lee Bingyang sa kumpanya, kahit magmakaawa ka sa akin, hindi kita hahayaang makapanayam. Napaisip si Zing Shuai. Gayunpaman, kahit na iniisip niya ang tungkol sa iba pang mga bagay, nananatili pa rin ang ngiti sa mukha ni Zing Shuai. Tumingin siya sa mga taong tuwang-tuwa pa rin bagamat umupo sila at sinabing, sa tingin ko kilala ng lahat ang nasa likod ko. Oo, siya si Miss Lee Bingyang, at siya ang bida sa press conference ngayon.
Lalong lumakas ang tunog ng talakayan ng mga mamamahayag, ngunit halatang hindi iyon ang panahon ng pagtatanong ng mga mamamahayag, kaya ayaw nilang abalahin ang pagsasalita ni Zheng Shuai. Alam ko kung ano ang iniisip mo. I will not keep you guessing. Now, I'm going to make a solemn announcement. Matigas na sabi ni Zheng Shuai. Ang mga reporter sa ilalim ng entablado, sa oras na ito, ay nasa sabik at kinakabahang nakatingin kay Zheng Shuai. Gusto nilang makita kung ang mga salita sa kanyang bibig ay ang nahulaan nila noon. Si Zheng Shuai ay lubos na nasisiyahan sa reaksyon ng mga mamamahayag. Susunod, time kong ipinapahayag na mula ngayon, si Miss Li Bindian ay opisyal na sasali sa aming Spacetime Entertainment, na magiging unang artist na opisyal na nilagdaan ng Spacetime Entertainment. Tinatanggap namin si Miss Li na sumama sa amin. Naniniwala din ako na sa pagsali sa amin ni Miss Li Bindian, mas bubuo pa ang ating Spacetime Entertainment. Panipi, wow! Kahit na nahulaan na nila noon, ngayong narinig nilang ibinalita talaga ni Zheng Shuai ang balitang ito. Ilang mga reporter na naruroon ang muling nagkagulo dahil ito ay isang bagay na talagang hindi nila inaasahan, at ito rin ay isang bagay na hindi inaasahan ng ibang mga organisasyon ng media. Sa kanilang opinyon, pagkatapos na wakasan ni Li Bindian ang kontrata, hindi siya magbubukas ng sarili niyang studio, ngunit pipiliin niyang sumali sa isang kilala at malaking domestic entertainment company. Kung ganoon, magkakaroon siya ng mas maraming mapagkukunan, mas malaking platform, at mas maraming benepisyo para sa kanyang pag-unlad. Gayunpaman, ngayon ay talagang pinili ni Li Bindian na sumali sa isang bagong tatag na kumpanya ng walang anumang resulta o kahit na katiting na katanyagan. Masyadong labas ito sa inaasahan ng lahat. Makakatulong kaya ang naturang kumpanya sa kanyang karera? Sinenyasan ni Zheng Shuai si Li Bindian na magpatuloy sa pagsasalita. Tumango si Li Bindian, pagkatapos ay lumitaw ang isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya sa madla, "Salamat, Pangulong Zheng, sa pagtitiwala sa akin. Pakiramdam ko ay napakalaking karangalan na makasali sa isang promising at ambisyosong kumpanya. Umaasa din ako na ang kumpanya at ang aking sarili ay makakaalis." Miss Li Bindian, pwede ko bang tanungin kung bakit ka nagpasya na sumali sa isang bagong tatag na kumpanya? Sa wakas, hindi napigil ang magtanong ng isang reporter. Sa kabutihang palad, hindi. Sinadya ni Zheng Shuai o Li Bindian na pigilan ang kabilang partido sa pagtatanong. Ngayon, orihinal nilang gustong ipahayag na sumali si Li Bindian sa Spacetime Entertainment. Kaya naman, walang masama sa pagpasok ngayon sa question period ng reporter. Sinabi ko lang na ang mga ideal at plano ng kumpanya ay nakagalaw sa akin. Naniniwala ako na maaari akong magkaroon ng mas mahusay na pag-unlad dito. Formal na sagot ni Li Bindian. Gayunpaman, halatang hindi naniniwala ang mga reporter na naruroon. Kaagad, isang reporter ang nagtanong, "Kaya, Miss Li Bindian, sa tingin mo ba ay maaari kang magkaroon ng mas mahusay na pag-unlad dito? Anong tulong ang maibibigay sa iyo ng bagong kumpanyang ito?" Bagamat bagong tatag na kumpanya ang Spacetime Entertainment, napakalakas pa rin ito. Sa pondo man o kayamanan, ito ay pangalawa. At saka, maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito para sabihin sa lahat na maglalabas ako ng isang single sa maikling panahon. Ang single na ito ay pinasadya para sa akin ng Spacetime Entertainment. Sa oras na iyon, malalaman mo kung gaano ka-classic ang kantang ito. Sabi ni Li Bindian. Gayunpaman, halatang hindi naniniwala ang lahat na ang single sa bibig ni Li Bindian ay talagang isang klasikong kanta. Dapat malaman na kahit na maraming mga bagong kanta ang lumalabas sa industriya ng musika bawat taon, walang isang kanta na maaaring ituring na klasiko sa loob ng ilang taon. Hindi rin sila naniniwala na ang naturang bagong kumpanya ay makakagawa ng ganoong kanta para kay Li Bindian. Gayunpaman, ito ang tahanan ng Spacetime Entertainment kung tutuusin. Obvious naman, hindi nila masisira ang stage. Si Li Bindian ay sumali dito. Ang mga taong ito ay magkakaroon ng maraming pagkakataon na makitungo sa Spacetime Entertainment sa hinaharap, kaya imposibleng maging matigas ang relasyon ngayon. Nagpatuloy ang press conference, ngunit punong-puno na ng saya ang mga puso ng mga reporter sa eksena. Ang iba sa kanila ay ayaw sumama, ngunit dahil walang gustong sumama sa kumpanya, pinapunta sila dito. Ngayon, talagang napakalaking balita ang kanilang nakuha,
paanong hindi sila masasabik sa kanilang mga puso? Haha, this time malaki na ang kinita natin. Kakaunti lang ang mga reporter this time. Dapat sikat na sikat ang balita. Hindi maliit ang bonus. Damn, that guy surnamed Wang, relying on his seniority, don't want to come and forced me to come for him. This is good. Kumbaga, pagkatapos niyang malaman ang bida sa press conference ngayon, dapat napakaganda ng expression niya. It's really satisfying. Sa mga taong ito, ang pinaka nasasabik ay si Shen Yan. Maging si Shen Yan ay nasasabik na nakalimutan niyang magtanong kay Li Bingyan. Noong una, iniisip pa rin niya na ang unang gawain na itinalaga sa kanya ni Huang Feng ay ang mapalapit sa kanya, ngunit ngayon ay tila sobra-sobra na talaga ang kanyang mga iniisip noon. Hindi nais ni Huang Feng na guluhin siya, ngunit ay promote siya. Kung hindi, bakit hindi siya nagbigay ng ganoong kagandang bagay sa iba, kundi ibigay ito sa kanya? By the way, next, I can also have an exclusive interview with Li Bingyan. This time, mayaman na talaga ako. Nababaliw na ang puso ni Shen Yan. Kabanata 1093. Well, dito na magtatapos ang press conference ngayon. Salamat ulit sa pagpunta. Makalipas ang halos isang oras, inihayag ni Zheng Shuai ang pagtatapos ng press conference. Ang mga reporter sa pinangyarihan ay tumayo at handa nang umalis ng may kasiyahan. Dahil kakaunti lang ang mga reporter dito ngayon, kanya-kanyang tanong ang mga gusto nilang itanong. Nagkaroon ng maraming oras, at lahat sila ay nakakuha ng balita na gusto nila. Nagtanong si Shen Yan ng ilang tanong sa dulo, ngunit pinag-iisipan niya kung anong mga itatanong sa interview mamaya. Bagamat hindi binanggit ng Spacetime Entertainment ang panayam, ngayon ay lubos na nagtiwala si Shen Yan kay Huang Feng. Kung sinabi ni Huang Feng na magkakaroon ng panayam, tiyak na magkakaroon ng isa. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Alam niyang napakabihirang lamang ang panayam na ito. Kung hindi niya masisiyahan si Huang Feng, tiyak na hindi niya ito pahalagahan sa hinaharap. Sa makatuwid, binigyang halaga ni Shen Yan ang susunod na panayam at seryosong pinaghandaan ito. Shen Yan, Reporter Shen, mangyaring manatili. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Zheng Shuai. Naalala niya ang sinabi ni Huang Feng sa kanya kaninang umaga. Sinabi niya na aayusin niya ang isang panayam para kay Li Bingyan, at ang reporter na nag-interview sa kanya ay tinatawag na Shen Yan. Bagamat hindi alam ni Zheng Shuai kung ano ang relasyon ni na Shen Yan at Huang Feng, kailangan pa rin niyang gawin ang ipinagagawa sa kanya ni Huang Feng. Palihim na sinabi ni Shen Yan na, sigurado na, sa kanyang puso. Pagkatapos noon, hindi na siya nagmamadaling umalis. Ang ibang mga reporter ay tumingin kay Shen Yan na may pagdududa, at may ilang inggit sa kanilang mga mata. Mukhang maganda ang relasyon nitong si Shen Yan sa Spacetime Entertainment. Gusto nilang alagaan siya ng espesyal. Paanong hindi may inggit ang mga reporter na ito? Gayunpaman, ang kanilang ani ngayon ay hindi maliit. Pagkatapos bumalik, sapat na upang maging limelight at makakuha ng bonus. Sa makatuwid, hindi sila masyadong nainggit sa espesyal na pagtrato ni Shen Yan. Lahat sila ay nagmamadaling bumalik upang maghanda para sa balita. Reporter Shen, tungkol sa interview kay Miss Bingyan, guguluhin kita. Lumapit si Zheng Shuai sa tabi ni Shen Yan at sinabi, karangalan ko na makapanayam si Miss Li Bingyan, mabilis na sabi ni Shen Yan. Ikaw si Shen Yan. Ang nakaraang iskandalo sa pagitan ko at ni Huang Feng ay iniulat mo. Lumapit din si Li Bingyan sa tabi ni Shen Yan at tiningnan siya ng may pagtataka. Si Li Bingyan ay hindi masyadong pamilyar kay Shen Yan. Bagamat hindi pa sila nagkikita, ang dalawang ulat ni Shen Yan ay malapit na nag-ugnay sa kanya at ni Huang Feng. Matagal din siyang naging headline nito. Iyon din ang unang beses na nagkaroon siya ng iskandalo. Sa makatuwid, natural na mausisa si Li Bingyan tungkol kay Shen Yan. Siyempre, tulad ni Huang Feng, si Li Bingyan ay walang labis na sama ng loob kay Shen Yan sa kanyang puso. Sa katunayan, bahagyang nagpapasalamat siya kay Shen Yan sa kanyang puso. Kaya lang hindi niya masabi ng malakas. Oo. Nang sabihin ito ni Li Bingyan, medyo napahiya si Shen Yan. Puno ng kahihiyan ng mukha niya. Miss Li, mali ako kanina. Patawarin mo ako. Sa anumang kaso, maaari niyang kapanayaman si Li Bingyan ngayon.
Kung mapanatili niya ang isang magandang personal na relasyon kay Lee Bindian, tiyak na malalaman niya ng maaga ang tungkol sa hinaharap na balita ni Lee Bindian. Napakaganda nito para sa kanyang karera. Sa makatuwid, ayaw ni Shen Yan na kamuhian siya ni Lee Bindian. Sa oras na ito, natural, nagmamadali siyang humingi ng tawad at humingi ng tawad. Nang makitang umalis si Zheng Shuai at iniwan ang lugar para sa kanyang sarili at kay Shen Yan, sinabi ni Lee Bindian, "Sa totoo lang, hindi ako nagalit sa naunang ulat." Noong naiintindihan pa ni Shen Yan ang kahulugan ng mga salita ni Lee Bindian, muling sinabi ni Lee Bindian, "Bueno, simulan na natin ang panayam sa lalong madaling panahon. Marami pa akong gagawin mamaya." Okay. Walang oras si Shen Yan para isipin ang kahulugan ng mga salita ni Lee Bindian at mabilis na tumugon. Alam din niya na ang mga taong tulad ni Lee Bindian ay tiyak na abala. Hindi niya kayang sayangin ang kanyang oras. Pagkatapos noon, gumawa ng eksklusibong panayam si Shen Yan kay Lee Bindian. Nagtanong siya ng ilang katanungan na bihirang sagutin ni Lee Bindian sa labas ng mundo. Si Lee Bindian ay napaka-cooperative din sa mga tanong ni Shen Yan. Hanggat hindi ito masyadong personal, sasagutin niya silang lahat. Pagkatapos ng lahat, itong si Shen Yan ang taong hinirang ni Huang Feng sa pagkakataong ito. Lee Bindian ay natural na nagbigay ng mukha kay Huang Feng. Ang tanong na pinaka-gustong itanong ni Shen Yan ay, syempre, ang personal na relasyon ni Lee Bindian at Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya tanga. Alam niyang tiyak na hindi na itatanong ang tanong na ito ngayon. Si Huang Feng ang kanyang boss, at kasabay nito, nais din niyang mapanatili ang isang magandang personal na relasyon kay Lee Bindian upang makakuha ng higit pang balita sa hinaharap. Sa makatuwid, tiyak na hindi siya magtatanong ng ganoong tanong na magpapalungkot sa mga tao. Nang gumawa si Shen Yan ng eksklusibong panayam kay Lee Bindian, abala si Huang Feng sa pagharap sa News for All. Kailangan niyang magkaroon ng mas masusing pag-unawa sa comprehensive news, upang maisakatuparan ang mabisang mga reforma para sa comprehensive news sa hinaharap. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa maikling panahon. Gayunpaman, nagkaroon din ng kumpiyansa si Huang Feng na bumuo ng News for All sa pinakamalaki at pinakasikat na organisasyon ng media sa China. Ito ay dahil mayroon siyang Spacetime Entertainment sa kanyang kamay. Dahil sa kanyang pag-iral, ang Spacetime Entertainment ay bubuo ng napakabilis. Malapit nang magkaroon ng malaking bilang ng mga kilalang bituin doon. Sa oras na iyon, ang mga eksklusibong panayam sa mga bituin na iyon ay magbibigay daan sa News for All na magkaroon ng qualitative leap. Gayunpaman, hindi ito sapat. Sa pananaw ni Huang Feng, dahil ang News for All ay isang komprehensibong organisasyon ng media, kung gayon kailangan niyang hayaan itong umunlad sa lahat ng aspeto. Hindi niya basta-basta hinahayaan na magkaroon ito ng ilang tagumpay sa entertainment industry. Para sa mga kasalukuyang pangyayari, mayroong ilang mga kawili-wiling bagay na kailangang iulat. Kinakailangan ng una na hanapin siya ng mga opisyal para sa tulong. Tungkol naman sa huli, kailangan niyang umasa sa pagsisikap ng mga reporter sa kumpanya. Habang sinusubukang gawing pamilyar ni Huang Feng ang kanyang sarili sa News for All, ang mga reporter na lumahok sa Spacetime Entertainment ay nagmamadaling bumalik sa kanilang opisina. Pagkatapos nito, sa kanilang pagsisikap, lumabas sa internet ang balita tungkol kay Lee Bindian. Sa simula, isa o dalawang organisasyong media lamang ang nag-ulat. Sa bagay, wala masyadong reporters na pumunta sa press conference this time. Sa makatuwid, maraming mga ordinaryong tao ang hindi naniniwala sa pagiging tunay ng mga balitang ito. Gayunpaman, habang parami ng parami ang iniulat ng mga organisasyon ng media, at mayroong mga larawan ng eksena, parami ng parami ang nagsimulang maniwala sa bagay na ito. Bagamat tila napaka hindi makapaniwala, para naman sa mga media outlet na hindi dumalo sa press conference, naging berde ang bituka nila sa panghihinayang. Maaari lamang nilang piliin na i-repost ang mga ulat ng mga media outlet na dumalo sa press conference. Walang ibang pagpipilian. Ngayong interesado na ang mausisa na publiko sa bagay na ito, wala na silang ibang pagpipilian kundi i-repost ito para sa kapakanan ng pagbabasa. Kabanata 1094. Sa madaling salita, ang mga headline ng buong industriya ng entertainment ay tungkol kay Lee Bindian na sumali sa Spacetime Entertainment.
Mula nang i-terminate ni Lee Bingyun ang kanyang kontrata sa dating kumpanya at umalis, ang kanyang kinaroroonan ay ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Ngayong may partikular na balita tungkol sa kanya, natural na nag-aalala ang lahat. Sa makatuwid, sa isang panahon, ang Spacetime Entertainment, isang bagong tatag na kumpanya ng entertainment na orihinal na hindi kilala, ay agad na sumikat. Nagtatanong din ang ilang tagaloob ng industriya kung sino ang boss sa likod ng Spacetime Entertainment. Maari niya talagang anyayahan si Lee Bingyun at pipirmahan siya ng walang salita. At ang higit na ikinatuwa ng mga tagahanga ni Lee Bingyun ay inanunsyo rin ni Lee Bingyun sa press conference na ilalabas niya ang kanyang pinakabagong single. Ito ay isang bagay na matagal na nilang hinihintay. Sa una, nag-aalala sila na maapektuhan ang pag-unlad ni Lee Bingyun kung pupunta siya sa naturang kumpanya na walang background. Sa huli, sa sandaling pumunta si Lee Bingyun, ang kumpanya ay gumawa ng single para sa kanya. Ang orihinal na pag-aalala ng mga tagahanga ay nauwi sa pag-asa. Siyempre, may mga alalahanin pa rin. Kung tutuusin, walang reputasyon ng Spacetime Entertainment noon. Nag-aalala rin ang mga fans na iyon sa kalidad ng single na inihanda nila para kay Lee Bingyun. Hindi alam kung nagkataon lang ito o hindi, ngunit halos kasabay nito, ilan sa mga first tier o second tier na mga awit sa ilang domestic entertainment companies ang nag-anunsyo na maglalabas sila ng single. Ang ilang mga sensitibong tao ay tila naunawaan kung ano ang nangyayari. Malinaw, gustong pigilan ng mga taong iyon si Lee Bingyun at itong Spacetime Entertainment. Kahanga-hanga si Lee Bingyun noon, ngunit kung walang magandang plataporma, tiyak na makakaapekto ito sa kanyang pagganap. Bukod dito, nais din nilang subukan ang lakas nitong Spacetime Entertainment. Si Huang Feng, na nasa opisina ng News for All, ay tumawalang pagkatapos marinig ang balita. Hindi niya ito isinapuso. Alam niya ang tungkol kay Lee Bingyun, at alam din niya ang kalidad ng kantang inihanda niya para kay Lee Bingyun. Sa ganitong paraan, ano pa ang kailangan niyang ipag-alala? Bukod dito, natuwa pa si Huang Feng dahil sa desisyon ng mga taong iyon. Sa ganitong paraan, mas malaki ang epekto ng bagay na ito. Kapag natalo na ng bagong single ni Lee Bingyun ang iba, tatapakan na ng kanyang kumpanya ang mga bangkay ng mga kumpanyang iyon. Sa oras na iyon, mas magiging matunog ang reputasyon ng kanyang kumpanya. Si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala kay Lee Bingyun at sa kanyang sariling kanta, ngunit si Lee Bingyun mismo ay labis na kinakabahan. Naiintindihan niya ang layunin ng mga taong iyon sa pagkakataong ito, at para kay Huang Feng, talagang hindi siya matatalo. Sa makatuwid, pagkatapos tanggapin ang panayam ni Shen Yan, siya ay nag-iisa. Nais niyang ayusin ang kanyang estado sa pinakamahusay. Sa pagkakataong ito, talagang hindi siya matatalo. Natural na hindi alam ng mga ordinaryong tagahanga ang tungkol sa away sa industriya ng entertainment. Kaya naman, tuwang-tuwa sila dahil sa panahong ito, maraming A-list at B-list singers ang maglalabas ng mga single. Para sa kanila, ito ay isang napakasayang bagay. Spacetime Entertainment, mali ba ang nakita ko? Sumali ba talaga si Lee Bingyun sa Spacetime Entertainment? Sa Jiangzhou Art School, si Zhu Zaiyo at ilang kaklase ay naglalagay ng makeup. Sa oras na ito, kakakain pa lang nila ng tanghalian. Sa hapon, magre-report sila sa kumpanya ni Huang Feng. Bagamat halos na pagdesisyonan ito sa loob, nais din nilang mag-iwan ng magandang impresyon sa iba, kaya hindi maiiwasan ang makeup na ito. Sa oras na ito, ang balita ng Lee Bingyun ay sumali sa Spacetime Entertainment, ay lumabas sa internet, at pagkatapos ay mabilis na nag-ferment. Bilang mga mag-aaral sa sining, natural na mas nag-aalala sila tungkol sa balitang ito, kaya nalaman nila ito kaagad. Sa simula, wala silang reaksyon. Naramdaman na lang nila na parang hindi sikat ang kumpanyang sinalihan ni Lee Bingyun, at hindi naman ito malaking kumpanya. Gayunpaman, bigla nilang naalala na ang kumpanyang hiniling sa kanila ni Huang Feng na mag-ulat ay tinatawag na Spacetime Entertainment, at ang kumpanyang ito ay binuksan ni Huang Feng. Oo, ganito ang pagkakasulat sa internet. Higit sa isang artikulo ang nag-ulat nito, kaya hindi ito maaaring magkamali. Tinitigan ni Hong Lee ang computer at sinabi, wala siyang pakialam sa makeup sa oras na ito. Halatang nakakaloka ang balita kanina. Zaiyo, Spacetime Entertainment, ang kumpanyang pinapuntahan natin ni Huang Feng.
Nagkamali ba tayo ng pagkakaalala? Hindi dapat mali, sabi ni Zhu Zaiyu na may kaunting pag-aalinlangan. Sa orihinal, tiyak na hindi sila mag-aalinlangan. Gayunpaman, una nilang inakala na ang kumpanya ni Huang Feng ay isang maliit na kumpanya lamang na binuksan niya para masaya. Gayunpaman, ngayon ay biglang inihayag ng kumpanyang ito na sasali si Li Bingyuan. Ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong maliit na kumpanya. Hindi ito ginawa ni Huang Feng para masaya. Tila naghahanda siya sa isang malaking bagay. So, magiging kulig tayo ni Miss Bingyuan in the future. Sabi ng isang kaklase ni Zhu Zaiyu na may pananabik na tingin. Ang kanyang idolo ay si Li Bingyuan. Pakiramdam niya ay masyadong hindi makatotohanan ang makapagtrabaho sa parehong kumpanya ni Li Bingyuan. Shock pa rin siya hanggang ngayon. Anong ginagawa ni Huang Feng? Bakit kaya niya talagang pumirma ng kontrata kay Li Bingyuan? Panipi, hindi ako masyadong sigurado, sabi ni Zhu Zaiyu. Kahit na ginawa niya ito kay Huang Feng ng higit sa isang beses, talagang wala siyang masyadong alam tungkol kay Huang Feng. Ang alam niya lang ay parang napakayaman nito. Siyempre, napakalakas din niya. Napakaresponsable din niya. Napakabuti din ng ugali niya. Sa pag-iisip tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng sa kanyang puso, naramdaman ni Zhu Zaiyu na siya ay nababaliw. Nalaman niya na mas at higit na kamakailan lang ay iniisip niya si Huang Feng. Hindi ito katulad ng dati niyang sarili. Tama, hindi ba maraming chismis tungkol kay Huang Feng at Li Bingyuan sa internet noon? Hindi kaya totoo ang mga chismis na iyon? Biglang sabi ni Hong Li. Maaaring hindi alam ng ibang tagalabas na ang boss ng Spacetime Entertainment ay si Huang Feng, ngunit alam nila. Nang naisip nila ang mga chismis tungkol kay Huang Feng at Li Bingyuan sa internet noon, bigla nilang naramdaman na marahil ito ay hindi isang chismis ngunit totoo. Kung hindi, bakit hindi pumunta si Li Bingyuan sa ibang kumpanya at hindi magtayo ng sarili niyang studio? Sa halip, sumali siya sa bagong tatag na kumpanya ni Huang Feng. Hindi ko alam, sabi ni Zhu Zaiyu. Gayunpaman, pagdating namin sa kumpanya mamaya, hindi namin maaaring pag-usapan ang tungkol dito. Alam ko, pipigilan natin ang ating mga bibig. Nakangiting sabi ng kaklase ni Zhu Zaiyu, ayokong palampasin ang ganitong pagkakataon na maging mga kasamahan ni Li Bingyuan. Okay, bilasan natin. Hindi magandang bagay na malate sa unang pagkakataon, sabi ni Zhu Zaiyu. Kabanata 1095, Look, di ba yung babae yun? Nang si Zhu Zaiyu at ang mga babae ay lumabas ng campus, napansin agad sila ng mga taong naghihintay sa gate ng campus. Ang mga babaeng ito ay napakagandang hitsura, at ngayong magkasama silang naglalakad, maraming tao ang lumingon sa kanila. Kaya naman paglabas nila ay maraming nakatingin sa kanila at napansin din sila ng iilang tao na hindi kalayuan sa gate ng school. Tama. Yung babaeng nakaitim na palda sa gitna. Mas maganda pa siya sa personal. Sabi ng isa pang tao. Don't F*** et sting mess around. Inutusan kami ni boss na itali ang taong ito at ibalik siya. Huwag kang magulo, babala ng katabi niya. Nakuha ko. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Umakyat ka, na lang at hulihin siya. Tanong nung nagsalita kanina. Hindi, napakaraming tao dito. Masyadong malaki ang impluwensya, sumunod muna tayo sa kanila at humanap ng pagkakataon sa daan. Okay, gawin natin yan. Sa oras na ito, sumakay na ng taxi si Zhu Zaiyu at ang iba pa. Dumiretso silang apat sa Spacetime Entertainment Company. Sa daan, ang mga taong iyon ay hindi nakahanap ng anumang magagandang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang downtown area. Maliban kung handa silang gumawa ng malaking deal dito, dahan-dahan lang silang makakahanap ng pagkakataon. Nang huminto ang taxi, napagtanto nilang wala na silang pagkakataon. Mayroong isang malaking grupo ng mga reporter na may mga kamera na nakapalibot sa pasukan ng Spacetime Entertainment. Kung arestuhin sila sa harap ng mga taong ito, may isip nila ang mga kahihinatnan. Ano ang dapat nating gawin? Hintayin muna natin silang lumabas. Hindi natin sila madakip sa harap ng mga taong ito. Sabi ng isa sa kanila, pero bakit ang daming reporters dito? Sino ang nakakaalam? Ang parehong tanong ay itinanong ni Zhu Zaiyu at ng iba pang mga babae. Bakit ang daming reporter dito? Dapat nandito sila para kay Li Bingyuan. Ang balita niya ang headline news ngayon.
Sinong reporter ang ayaw makakuha ng first-hand information? Sabi ni Hong Lee. Kung gayon paano tayo papasok? Nang makitang masikip ang pasukan, medyo nataranta ang mga babae. Zayo, hayaan mong makipag-usap ang lalaki mo sa mga security guard sa loob. Tumingin si Hong Lee kay Zhu Zayo at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, sabi ni Zhu Zayo na may pulang mukha. Sabi ni Zhu Zayo na may pulang mukha. Ito ang kumpanya ni Huang Feng. Hindi maganda kung narinig ng iba ang sinabi niya. Gayunpaman, kahit na pinaalalahanan ni Zhu Zayo si Hong Lee, kinuha pa rin niya ang kanyang telepono at tinawagan si Huang Feng. Kung wala ang tulong ni Huang Feng, hindi magiging madali para sa kanila na makapasok. Wala pang 2 minuto, ibinaba ni Zhu Zayo ang telepono at sinabi sa kanyang mga kasama sa silid, sige, sinabi ni Huang Feng na may darating at susando sa atin kaagad. Lady Boss is still the best, nakangiting sabi ni Hong Lee. Screw you, huwag kang maglalabas ng kalokohan. Ayokong magdulot ng gulo para kay Huang Feng, sabi ni Zhu Zayo. Alam ko na lagi mo siyang iniisip at handa kang maging maliit na babae sa likod niya, sabi ni Hong Lee. Namula si Zhu Zayo ngunit hindi tumanggi. Hindi nagtagal, isang dilag na nakauniporme ang lumapit sa kanila. Tumingin siya sa kanila at sinabing, excuse me, sino si Zhu Zayo? Ako, sagot ni Zhu Zayo. Hello, pinapasok kita ni boss. Bakas ang pagkagulat sa mga mata ng babae. Magalang niyang sinabi kay Zhu Zayo, ngunit sa kanyang puso, iniisip niya na ang hitsura at ugali ni Zhu Zayo ay talagang hindi nagpapatalo sa malalaking bituin na iyon. Bukod dito, itong si Zhu Zayo ay personal na dinala ng amo. Dapat ay mayroon siyang espesyal na relasyon sa amo. Natural, hindi siya naglakas loob na maliitin siya. Sa katunayan, tinawag ni Huang Feng si Zheng Shuai. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, hanggat lumitaw si Zheng Shuai, tiyak na mapapalibutan siya ng mga reporter sa labas. Kaya naman, maaari lamang niyang hilingin sa mga tauhan ng kumpanya na lumabas. Sa makatuwid, hindi naintindihan ng babaeng ito na si Zhu Zayo at ang iba ay may espesyal na relasyon kay Huang Feng at hindi kay Zheng Shuai. Salamat, mabilis na sabi ni Zhu Zayo at ng iba pa. Pagkatapos nito, pinangunahan ng babae si Zhu Zayo at ang iba pa sa pagkubkob ng mga reporter at pumasok sa kumpanya. Kahit na curious ang mga reporter sa pagkakakilanlan ni Zhu Zayo at ng iba pa, hindi nila sila pinigilan dahil hindi naman nila kilala. Kasabay nito, may ilang tao sa labas na naghihintay para kay Zhu Zayo at ang iba pa na lumitaw muli sa gusali. Nanatili si Huang Feng sa opisina ng News for All hanggang hapon bago umalis. Sa pagkakataong ito, naghahanda siyang maghatid ng isa pang batch ng mga armas, kosmetiko, at table salt sa iba pang space-time universe. Ang mga bagay na ito ay lubhang kumikita sa kani-kanilang espasyo-oras na mga universo. Bukod dito, sila ay kasalukuyang nasa monopolyo na sitwasyon. Walang mga katunggali. Sa makatuwid, ang bilis ng kumita ng pera sa mga space-time universe na iyon ay mas mabilis kaysa sa realidad ni Huang Feng. Gayunpaman, nang callis lang ni Huang Feng sa News for All, nakatanggap siya ng tawag mula kay Guo Liang. Frenzy, may university reunion kamakailan. Pupunta ka ba? Sabi ni Guo Liang sa telepono. Bakit biglang may reunion? Ang tagal ko namang hindi nakagraduate diba? Tanong ni Huang Feng na may pagdududa. Mukhang ang aming class monitor na si Wu Hao, ay dumating sa Jiangzhou sa isang business trip. Pagkatapos, may nagmungkahi na ang mga mag-aaral sa Jiangzhou ay dapat na lumabas at magsama-sama, sabi ni Guo Liang. Parang wala silang number mo. So, after noong na nasa Jiangzhou ka rin, they asked me to inform you. Noong nasa universidad si Huang Feng, malapit lang siya sa mga tao sa kanyang dormitoryo. Hindi siya close sa ibang kaklase niya. Gayunpaman, ito rin ay isang uri ng kapalaran para sa lahat na nasa parehong paaralan at sa parehong klase. Hindi man sila close sa university, magiging close sila after graduation. Kailan ito? Tanong ni Huang Feng. Ngayong Biyernes ng gabi, sabi ni Guo Liang. Well, kung may oras ako, pupunta ako. Sabi ni Huang Feng. Wala siyang pakialam na sumali. Nakakatuwang makita ang mga dati niyang kaklase. Kung tutuusin, halos lahat ng oras niya sa universidad ay maganda.
Gayunpaman, matapos ibaba ang tawag kay Guo Liang, biglang naalala ni Huang Feng na nasa Jiangzhou din si Wang Tongtong. Hindi niya alam kung pupunta siya. Sa huling pagkakataon na nasa sales office silang dalawa, masasabing tuluyan na silang bumagsak. It would be very awkward kung magkikita sila nung time na yon. Forget it, I will go. Magpapanggap na lang ako na hindi ko nakita pagdating ng panahon. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Hindi niya masyadong sineryoso ang bagay na ito. Para sa kanya, halatang mas mahalaga ang pagbuo ng sarili niyang karera. Pagkatapos umalis sa balita para sa lahat, pumunta si Huang Feng sa bodega sa labas. Ngayong ang bodega ay binili na ni Huang Feng, ito ay ginamit upang mag-imbak ng ilang mga bagay. Dahil sa malayong lugar, walang pumapansin dito. Gayunpaman, naglagay pa rin si Huang Feng ng monitoring system dito para maiwasan ang sinuman na biglang maging interesado sa lugar na ito. Kabanata 1096. Sa kasalukuyan, si Huang Feng ay may sariling mga kinatawan sa 5 magkakaibang universo. Sila ang matalinong robot, sina Ning Wushuang, Ali, ang mayordomo sa laro, si Uncle Lee, at Huang Bing. Bawat isa sa kanila ngayon ang namamahala sa mga bagay sa kani-kanilang universo, ngunit iba ang kanilang focus. Ang kasalukuyang trabaho ng matalinong robot ay ang pinakasimpleng. Kailangan lang niyang pamahalaan ang isang gawaan ng alak. Ang universo na iyon ang una kung saan maaaring pumili si Huang Feng ng isang ahente, kaya wala siyang kahit kaunting paghahanda sa oras na iyon. Sa makatuwid, walang maraming bagay na naiwan. Gayunpaman, ang universo na iyon ngayon ang higit na tumulong kay Huang Feng sa totoong mundo. Iyon ay dahil mayroong lahat ng uri ng mga klasikong kanta at pelikula na kailangan ni Huang Feng sa totoong mundo. Bilang karagdagan, mayroong lahat ng uri ng advanced na teknolohiya. Gayunpaman, gaano man katalino ang matalinong robot na ito, mahirap tulungan si Huang Feng na makuha ang mga advanced na teknolohiyang iyon. Sa kabutihang palad, hindi ito pinilit ni Huang Feng. Sa kasalukuyan, gusto lang niyang magbigay ito ng ilang klasikong kanta at pelikula. Ang universo na kinaroroonan ni Ning Wushuang at Ali ay kasalukuyang tumulong kay Huang Feng na kumita ng pinakamaraming pera. Si Ning Wushuang ay nagkaroon ng tulong ni Su Pei at ang pundasyon na iniwan ni Huang Feng. Kahit na siya ay nagpapatakbo lamang ng isang tindahan, ang bilis at kakayahang kumita ng pera ay hindi masama. Bukod dito, hiniling din ni Huang Feng kay Ning Wushuang na bigyan si Su Pei ng ilang kita. Bagamat nangako ang kabilang partido na tutulong sa pag-aalaga sa kanyang negosyo sa kanyang pag-alis, natakot si Huang Feng na kung aalis siya ng napakatagal at mas lumaki ang negosyo ni Ning Wushuang, iba ang iniisip ng kabilang partido. Sa makatuwid, kinailangan ni Huang Feng na magbigay ng ilang kita upang patatagin ang kabilang partido. Buti na lang asin o pampaganda, may monopolyo sila doon at kumita ng malaki. Bilang karagdagan, binigyan ni Huang Feng si Ning Wushuang ng formula na Immortal Wine. Ngayong nagsimula na ang paggawa ng alak, isa na naman itong proyektong kumikita ng pera pagkatapos itong itimpla. Ang bilis kung saan kumita ng pera si Ali ay mas mabilis pa kaysa kay Ning Wushuang, na nagpabawas din sa pag-aalala ni Huang Feng. Ito ay dahil si Huang Feng ay may sariling puwersa doon. Tiniyak ng pagkakaroon ng Huaxia Mercenary Group na hindi masisira ang negosyo ni Huang Feng. Siyempre, si Huang Feng ay hindi lubos na komportable. Sa bagay, isang mersenaryong grupo lang ang iniwan niya doon. Kung sobra-sobra ang kinikita niya at naakit ang atensyon ng maraming tao, posibleng magsanib puwersa ang mga ito para harapin ang kanyang mersenaryong grupo. Sa kasalukuyan, sa space-time ni Little Tanuki, ang mga armas ang pinakamabenta. Hindi matugunan ng supply ang demand. Bagamat nagbebenta rin ng mga armas si Ning Wushuang, halatang mas sikat ang lugar ni Little Tanuki. Pagkatapos ng lahat, ang mga sandata na ginawa ni Huang Feng sa totoong mundo ay mas mahusay kaysa sa mga armas sa space-time ni Little Tanuki. Hindi katakataka na napakapopular ang lugar ni Little Tanuki. Para sa butler Uncle Lee sa mundo ng laro, siya ang pinakakaunti na nakita ni Huang Feng mula nang bumalik siya sa realidad. Ito ay dahil napagtanto ni Huang Feng na walang makakapaggarantiya ng isang tiyak na halaga ng pera kapag dinala niya ang mga bagay mula sa realidad sa laro. Walang mga proyekto na may ganap na kalamangan. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng laro ay isang napakamahiwagang lugar. Napakaraming magagandang bagay doon.
Sa makatuwid, si Huang Feng ay walang dinala mula sa realidad sa mundo ng laro. Sa kabutihang palad, ang Huang Feng ay may lungsod doon, at ang lungsod na ito ay napakahusay na umuunlad. Patuloy din itong kumikita para kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang kakayahang kumita ng pera sa espasyo-oras na iyon ay hindi masama. Ang huli ay si Huang Feng nakakaalis lang sa lugar ni Huang Bing. Hindi lamang kumita ang lugar na iyon para kay Huang Feng, ngunit isa rin itong money grabber. Araw-araw, malaking halaga ng ipon ni Huang Feng ang nauubos. Pagkatapos ng lahat, ang muling pagtatayo ng isang bansa ay hindi ganoon kadali. Gayunpaman, sa sandaling ito ay naitayo, ang ani ay tiyak na hindi maliit. Binalak ni Huang Feng na itayo ang lugar na iyon sa isang kaharian na ganap na pag-aari niya. Pagkatapos, ang buong yaman ng bansa ay magiging kanya. Nang maisip niyang makukuha niya ang lahat ng mapagkukunan ng buong bansa, hindi napigilan ni Huang Feng na maging excited. Kaya niyang tiisin ang malaking puhunan ngayon. Kasabay nito, kailangan din ng lugar na iyon ang tulong ni Huang Feng sa iba't ibang mapagkukunan, kabilang ang pagkain, damit, at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa makatuwid, masasabing ang lugar na iyon ay ang lugar kung saan kasalukuyang kailangan ni Huang Feng na magdala ng pinakamaraming mapagkukunan. Sa kabutihang palad, may natitira pang pera si Huang Feng, kaya ipinagpalit niya ang ilang storage ring na may malalaking espasyo. Sa ganitong paraan, makakapagdala siya ng mas maraming mapagkukunan ng sabay-sabay. Matapos makumplito ang transportasyon ng iba't ibang materyales, umalis si Huang Feng sa bodega. Pagkatapos nito, diretso siyang nagmaneho sa suburbs dahil naisip niya ang isa pang proyektong kumikita ng pera. Ang mga bagay na malapit na nauugnay sa buhay ng mga tao ay karaniwang mas kumikita. Ang mga tao ay karaniwang may pinakamaraming pakikipag-ugnayan sa damit, pagkain, tirahan, at transportasyon. Sa mga tuntunin ng pananamit, si Huang Feng ay walang anumang plano sa ngayon. Hindi nilayon ni Huang Feng na makialam sa tirahan. Nangangailangan niyo ng maraming koneksyon. Bukod dito, para kay Huang Feng, ang cycle ay medyo mahaba. Sa makatuwid, inilagay ni Huang Feng ang kanyang mga mata sa mga aspeto ng pagkain at transportasyon. Ang mga inchik ay masigasig sa pagkain. Ang mga tunay na delicacy ay hindi kailanman nagkulang sa mga customer. Kaya naman, binalak ni Huang Feng na magbukas ng restaurant at gumawa ng iba't ibang delicacy. Ang mga delicacy ay tinutukoy ng dalawang aspeto. Ang isa ay ang mga sangkap, at ang isa ay ang craftsmanship ng chef. Tungkol sa mga sangkap, naisip na ito ni Huang Feng. Nagplano siyang magpalit ng ilang buto mula sa tindahan sa storage box. Ang pagtatanim sa katotohanan ay upang ipagpalit ang mga sangkap na hindi magagamit sa katotohanan. Kung mas bihira ang isang bagay, mas mahal ito. Sa makatuwid, pumunta si Huang Feng sa mga suburb ngayon upang tingnan kung may angkop na lugar na pagtatanim. Tungkol naman sa aspetong transportasyon, may plano rin si Huang Feng. Iyon ay upang makagawa ng mga kotse. Nagkataon na mayroon siyang impormasyon tungkol sa paggawa ng kotse sa kanyang mga kamay. Dati, wala siyang pera. Ngayon, mayroon siyang pera sa kanyang mga kamay, kaya handa na siyang magsimulang magplano. Ang partikular na plano ay pagpapasya sa susunod na 2 araw. Pagdating sa suburb, malinaw na naramdaman ni Huang Feng na mas maganda ang hangin dito, at nagiging asul ang kalangitan. Ang pag-unlad ng Jiangzhou ay napakabilis. Gayunpaman, habang umuunlad ang ekonomiya, polusyon din ang kapaligiran. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan sa ngayon. Baka may maisip akong paraan sa bagay na ito. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Ang dati niyang pagawaan ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay nagkaroon din ng layuning ito. Sa kasalukuyan, dahil sa laki, medyo kilala ito sa probinsya. Sa hinaharap, tiyak na uunlad ito sa pambansang saklaw. Kung ganoon, magiging kapaki-pakinabang din ito sa pangangalaga sa kapaligiran. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na hindi ito sapat. Maraming magagandang bagay sa tindahan ng storage box. Maaari siyang tumingin muli upang makita kung may iba pang mga bagay na makakatulong upang mapabuti ang kapaligiran. Sa kasong iyon, hindi lamang siya maaaring kumita ng pera, ngunit makakatulong din siya sa kanya na gumawa ng maraming koneksyon. Kabanata 1097. Ang Jiaochu Village ay isang nayon sa suburb ng Jiangzhou.
Halos 40 minuto ang layo mula sa lungsod. Natagpuan ni Huang Feng ang lugar na ito ayon sa mapa. Bagamat ilang taon na siyang nasa Jiangzhou, may mga lugar na hindi pa niya napupuntahan noon. Si Huang Feng ang nagmaneho ng kotse patungo sa nayon habang sinusuri ang paligid. Maganda ang hangin dito, at maliban sa ilang mga bahay, walang mga kalabisan na gusali. Higit sa lahat, hindi masyadong nakita ni Huang Feng ang mga tao dito, at ang mga bahay ay hindi masyadong maganda. Ang mga nakapaligid na kalsada ay mga kalsadang putikan din, at wala man lang mga kalsadang bato. May mga lubak sa lahat ng dako. Kung hindi dahil sa sasakyan ni Huang Feng, hindi magiging madali ang pagmamaneho dito. Oo naman, may mga mahihirap na lugar kahit saan. Napabuntong hininga si Huang Feng habang nagmamaneho. Napakahusay na umuunlad ang urban area ng Jiangzhou. Kahit sa bansa, ito ay itinuturing na nasa pinakamataas na antas. Gayunpaman, ang mga rural na lugar nito ay nasa sira-sira pa rin. Bagamat nagkaroon ng maraming tulong sa patakaran sa nakalipas na 2 taon, hindi ito isang bagay na maaaring baguhin sa maikling panahon. Nakita ni Huang Feng ang isang matandang lalaki sa edad na 50 sa pasukan ng nayon mula sa malayo. Nakasquat siya doon at naninigarilyo. Marahil ay nakita niya ang sasakyan ni Huang Feng na paparating, kaya patuloy siyang tumingin sa direksyon ni Huang Feng. Pinaandar ni Huang Feng ang kotse ng diretsyo sa lalaki at huminto. Pagkatapos, bumaba siya ng kotse at inayos ang kabilang party gamit ang isang sigarilyo. Tito, pwede ko bang itanong kung saan ang opisina ng punong nayon? Kinuha ng lalaki ang sigarilyo sa kamay ni Huang Feng at tiningnan ito ng mabuti. Casual niyang sinabi, "Binata, dayuhan ka ba? Bakit mo hinahanap ang punong barangay?" Panipi, ako ay isang dayuhan, ngunit ako ay umuunlad sa Jiangzhou. Hinahanap ko ang punong nayon upang pag-usapan ang tungkol sa pagkontrata ng mga bukid dito, sabi ni Huang Feng. Gusto mong kontratahin ang mga bukid? Magkano? Ang aking pamilya ay may 15 munang lupa, gusto mo ba? Negotiable ang presyo. Iniangat ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng na may kasab-ikan. Hindi naghinala ang lalaki na narito si Huang Feng para lokohin siya. Bagamat walang gaanong pera ang kanyang pamilya at hindi kayang bumili ng magandang sasakyan, nang makita niya ang kotseng tinitingnan ni Huang Feng, alam niyang isang mayamang tao si Huang Feng. Hindi siya pupunta dito para lokohin siya. Oo, pero hindi sapat ang 15 mo. Gusto ko pa, sabi ni Huang Feng. Dahil napagpasyahan niyang gawin ito, binalak ni Huang Feng na gawin ito ng hayagan. Tiyak na ayaw niyang gumawa ng maliit na kaguluhan. Sige, dadalhin kita sa punong barangay. Mabilis na sabi ng matanda. Wala siyang pakialam sa paninigarilyo. Pagkatapos noon, si Huang Feng, na pinamumunuan ng matanda, ay pumunta sa nayon upang hanapin ang punong nayon. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat, alam ni Huang Feng ang pangalan ng kabilang partido. Ang kanyang pangalan ay Zhao Kaihua. 51 taong gulang siya sa taong ito. Siya ay may isang anak na lalaki at isang anak na babae, na parehong nagtatrabaho sa labas. Ang kanyang panganay na anak na lalaki ay umabot na sa edad ng kasal. Gayunpaman, dahil mahirap ang kanyang pamilya at walang gaanong pera, naantala ang bagay na ito. Katatapos lang ng kanyang bunsong anak na babae ngayong taon. Gayunpaman, dahil nagtapos siya ng kolehiyo, hindi mataas ang kanyang pag-aaral, kaya hindi siya nakahanap ng magandang trabaho. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Jiangzhou. Kadalasan ay abala siya at babalik lamang siya tuwing katapusan ng linggo. Si Zhao Kaihua at ang kanyang asawa ay nasa bahay, nag-aayos ng lupa sa bahay. Gusto nilang makaipon ng pera para sa kasal ng kanilang anak. Gayunpaman, ang mga bagay sa lupain ay hindi kumikita ng malaki sa mga araw na ito. Sa makatuwid, nang marinig niya na gustong kontratahin ni Huang Feng ang lupa, gusto niyang kontratahin ang lupain. Pagkatapos, pupunta siya sa malapit na pabrika para tingnan kung makakahanap siya ng trabaho bilang security guard. Siyempre, hindi rin ito naging madali. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat, naramdaman din ni Huang Feng ang pag-aalala ni Zhao Kaihua. Kung tutuusin, kahit gaano pa katanda ang kanilang mga anak, palagi silang nag-aalala sa kanila bilang mga magulang. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa opisina ng punong nayon. Ito ay mas simple kaysa sa gusto ni Huang Feng.
Kaunti lang ang mga mesa, sofa, at water dispenser. Mukhang hindi talaga maganda ang sitwasyon sa baryong ito. Punong barangay, dinalhan kita ng tao. Gusto daw niyang kontratahin ang lupa. Sigaw ni Zhao Kaihua pagkapasok niya sa opisina. Oh, gusto mong kontratahin ang lupa? Isang lalaking halos kasing edad ni Zhao Kaihua sa opisina ang tumayo at nagsabi. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, ito ba ang boss? Kumusta, ang pangalan ko ay Huang Feng. Gusto kong kontratahin ang lupain, sabi ni Huang Feng. Hello, ang pangalan ko ay Zhao Jiang'ang. Ako ang punong nayon ng Jiaochu Village. Sabi ng lalaki, magkano ang gusto mong kontrata? Makikipagkontrata ako hanggat mayroon, bukas palad na sabi ni Huang Feng. Talaga, Ginoong Huang, hayaan mo muna akong linawin. Maraming hindi nagamit na lupa sa aming nayon. Ang mga kabataan sa nayon ay nagtrabaho na sa lungsod. Ilang matatanda lang ang nasa bahay. Walang masyadong field na dapat asikasuhin, kaya maraming bakanting lupain, sabi ni Zhao Jiang'ang. Halatang nag-aalala siya na si Huang Feng ay walang masyadong pera. Alam ko, tumango si Huang Feng at sinabi. Well, kung ganoon, pag-usapan natin ang tungkol sa presyo. Tuwang-tuwa si Zhao Jiang'ang na kontratahin ni Huang Feng ang lupain. Gaya nga ng sinabi niya, maraming kabataan ang pumunta sa lungsod para magtrabaho. Maraming field ang walang laman. Kung sila ay naiwang walang ginagawa, maaari silang kumita ng pera. Okay. Tumango si Huang Feng. Pagkatapos nito, tinalakay ni Huang Feng ang presyo ng pagkontrata. Sa bagay na ito, si Huang Feng ay napakabukas palad. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi gaanong ipon sa bagay na ito. Sa halip na kumita ng pera sa mga magsasaka na ito, mas mabuting gamitin ang lupa dito para magtanim ng magagandang sangkap at pumunta sa mga restaurant sa lungsod para kumita. Sa makatuwid, madaling nakipagnegosasyon si Huang Feng sa presyo. Ang taunang bayad sa kontrata ng isang munang lupa ay 400 yuan. Parehong nasiyahan sina Zhao Jiang'ang at Zhao Kaihua sa tabi niya sa presyong ito. Sa kanilang opinyon, maaari silang tumanggap ng isang presyo na 300 yuan, ngunit ang presyo ni Huang Feng ay malinaw na mas mataas kaysa sa kung ano ang nasa isip nila. Mayroong 500 mo of wasteland sa village. I can promise to contract these lands to you now. May mga may-ari ang ibang lupain, kaya kailangan kong hingin ang kanilang opinyon. Sinabi ni Zhao Jiang'ang, ngunit Mr. Huang, hindi mo kailangang mag-alala. Naniniwala ako na karamihan sa mga tao ay handang kontratahin ang lupa. Walang problema sa aking lupain, mabilis na sabi ni Zhao Kaihua. Kung gayon, guguluhin kita, punong nayon Zhao. Sinabi ni Huang Feng, bukod dito, pagkatapos kong kontratahin ang mga lupain ito, plano kong magtanim ng ilang gulay sa mga ito. Kaya gusto kong hilingin sa punong nayon na tulungan akong tanungin kung may gustong tumulong sa akin sa pagsasaka. Magbabayad ako ng sweldo. Malinaw na hindi maaaring hayaan ni Huang Feng na maging idle ang mga field na ito. Sila ay ginamit upang palagwin ang mga sangkap na ipinagpapalit mula sa storage box store, at ito ay tiyak na nangangailangan ng mga tao na magsaka. Hindi maipagpalit ni Huang Feng ang mga alipin sa pagsasaka. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ay masyadong mataas. Sa makatuwid, malinaw na magandang ideya na gamitin ang mga lokal na magsasaka upang gawin ang mga bagay na ito. Kabanata 1098. Oh, gusto mo bang kunin sila para tulungan kang magsaka? Magaling yan. Sa tingin ko dapat walang problema. Dapat maraming tao ang interesado. Kung payag si Boss Huang, gusto kong magtrabaho para sa iyo. Magaling din ako sa pagsasaka. Haha. Masayang sabi ni Zhao Jiang'ang matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng. Noong una, kung inuupahan ng mga tao sa nayon ang kanilang mga bukid, hindi pa rin alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Ito rin ay isang problema. Hindi sila maaaring maging walang ginagawa sa lahat ng oras. Tiyak na hindi iyon gagana. Ang mga mas matanda ay mahihirapang humanap ng trabaho kapag lumabas sila para magtrabaho. Gusto na ngayon ni Huang Feng na upahan sila upang magsaka para sa kanya. Hindi ito maaaring maging mas mahusay. Kung tutuusin, hindi naman sila estranghero sa pagsasaka. Halos buong buhay nila ay hinarap nila ito. Wala namang problema. Haha, kung payag si Village Chief Zhao, wala na akong mahihiling pa. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Tiyak na naiintindihan niya na nagbibiro si Zhao Jiang'ang.
Huang, Boss Huang, gusto kong pumunta at magsaka para sa iyo. Ayos ba iyon? Hindi mahalaga kung magbigay ka ng mas kaunting pera. Sa oras na ito, bumulong si Zhao Kaihua sa tabi niya. Noong una, hindi gaanong kumikita ang mga itinanim sa bukid, kaya gusto niyang kontratahin ang lupa at magtrabaho sa malapit na pabrika. Gayunpaman, alam din niyang matanda na siya at hindi ganoon kadaling maghanap ng trabaho. Ngayon na gusto ni Huang Feng na kumuha ng mga tao para magsaka, agad siyang natukso. Kung ikukumpara sa ibang trabaho, mas marami pa rin siyang karanasan sa pagsasaka. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na baka isipin ni Huang Feng na siya ay masyadong matanda, kaya hindi mahalaga kung ang sweldo ay maliit ng kaunti. Okay, syempre, walang problema kung willing kang sumama. Sinabi ni Huang Feng na hindi madali para kay Zhao Kaihua na makahanap ng trabaho sa isang pabrika sa kanyang edad. Gayunpaman, para sa pagsasaka, ang edad na ito ay hindi masyadong matanda. Si Huang Feng mismo ay isang rural na tao. Sa kanilang nayon, may mga taong mas matanda kay Zhao Kaihua na pumunta sa bukid upang magsaka. Sa makatuwid, hindi sinasadya ni Huang Feng na tanggihan ang kabilang partido. Hindi lang hindi tatanggihan ni Huang Feng ang kabilang partido, kundi malugod din niya silang tatanggapin. Ang mga katulad nila ay mas may karanasan, at dahil sa kanilang edad, sila ay mas mature, hindi tulad ng mga kabataan na masyadong naiinip. Higit pa rito, kapag dumating na ang oras na mag-recruit siya ng mas maraming tao sa ganitong edad, maaari rin itong ituring na pagtulong sa nayon na lutasin ang problema sa paggawa sa isang disguised na paraan, pagtulong sa kanila na madagdagan ang kanilang kita. Malamang ay aalagaan din ng mga bukirin niya rito. Ang sahod naman, 3,000 a month. What do you think? Sabi ni Huang Feng. Walang problema, walang problema. Mabilis na tumugon si Zhao Kaihua. Ang bilang na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Noong una, naisip niya na napakabuti kung makakakuha siya ng higit sa 1,000 yuan sa isang buwan. Hindi siya naglakas loob na humingi ng sobra. Kung tutuusin, pakiramdam niya ay hindi mahirap ang pagsasaka. Walang teknikal na nilalaman. Kahit sino ay kayang gawin ito. Isa pa, hindi siya abala araw-araw. Sa makatuwid, ang sweldo ay hindi maaaring mataas. Kahit na binigyan siya ni Huang Feng ng ilang daan, hindi ito imposible. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang makakapagbigay si Huang Feng ng ganoon kalaki. Kahit na magtrabaho siya sa isang pabrika, hindi siya kumita ng ganoon kalaki sa isang buwan. Ang kanyang anak ay nagtatrabaho sa labas at kumikita lamang ng 3 o 4,000 yuan sa isang buwan. Siya ay isang matandang lalaki, ngunit talagang marami siyang makukuha, dahil dito ay nasasabik siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Boss Huang, binibigyan mo ba siya ng ganito kalaking sweldo o lahat ng pumapasok ng ganito kalaki? Sa oras na ito, nagtanong ang punong nayon na si Zhao Jiangang. Siyempre, lahat ng tao ay nakakakuha ng ganito kalaking sweldo. Matutulungan ako ng puno ng nayon Zhao na tanungin kung sino man ang handang pumunta ayon sa pamantayang ito. Sabi ni Huang Feng. Siyempre payag silang sumama. Sinabi ni Zhao Jiangang, sa sobrang dami ng pera, maliban kung sila ay hanggal, hindi sila darating. Alam ni Zhao Jiangang na walang gaanong estudyante sa kolehiyo sa kanilang nayon. Ang mga kabataang lumabas upang magtrabaho ay walang anumang mga kwalipikasyong pang-akademiko. Sa makatuwid, ang sweldo ng pagtatrabaho ay hindi masyadong mataas. Maraming tao ang kumita lamang ng 3 o 4,000 yuan. Ngayon, ang mga matatandang ito na nanatili sa nayon ay maaaring makakuha ng ganitong halaga ng pera. Sino ba naman ang hindi makontento? Alam talaga ni Huang Feng na ang perang ito ay hindi maliit na halaga. Sabagay, bago niya makuha ang storage box, noong nagtrabaho siya sa labas, ganito lang ang kinikita niya sa loob ng isang buwan. Bukod dito, siya ay abala bilang isang aso araw-araw. Pagod na siya kaya nabibigyan niya sila ng napakaraming pera. Siyempre, hindi sila tatanggi. Sa katunayan, ito ay higit sa lahat dahil si Huang Feng mismo ay nagmula sa kanayunan. May damdamin siya para sa mga magsasaka at ayaw niyang pisilin sila. Kaya naman, kung makakatulong siya, hindi siya tatanggi. Pagkatapos nito, nilagdaan ni Huang Feng at ng punong nayon na si Zhao Jiangang ang isang kasunduan. Bilang karagdagan sa pagkontrata sa hindi pag-aari na bukid,
kinontrata rin ni Huang Feng ang lahat ng mga fish pond sa nayon. Para naman sa ibang lupain na may mga may-ari, kailangan itong maghintay hanggang sa makipag-usap si Zhao Jiangang sa mga taga-nayon. Sumang-ayon ang mga taong iyon bago pumirma sa kasunduan. Gayunpaman, tinapik ni Zhao Jiangang ang kanyang dibdib at tiniyak kay Huang Feng na walang magiging problema. Matapos gawin ang mga bagay dito, binalak ni Huang Feng na umalis. Bagamat sinubukan ni Zhao Jiangang ang kanyang makakaya upang hikayatin si Huang Feng na manatili para sa isang pagkain, hindi tinanggap ni Huang Feng. Anyway, darating siya sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, makakain sila ng magkasama at magkakilala. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay kailangang mamuhunan ng malaki dito, at ito ay kinakailangan para sa kanya na magkaroon ng magandang relasyon sa mga tao dito. Nang umalis si Huang Feng sa Jiaoku Village, lumabas din si Zhu Zaiyu at ang dalawa pang babae sa kumpanyang Spacetime Entertainment. Sa hapon, nanatili sila sa kumpanya. Dahil si Li Bindian ay nasa closed-door cultivation para ayusin ang kanyang estado, hindi nakita ng apat na babae si Li Bindian. Gayunpaman, alam ni Zheng Shuai na ang apat na babaeng ito ay inayos ni Huang Feng para makapasok sa kumpanya, kaya hiniling niya sa mga tao na kunin sila para maging pamilyar sila sa kapaligiran at sa mga gawain ng kumpanya. Pinirmahan din niya ang kasunduan. Masasabing simula ngayon ay mga artista na silang apat ng kumpanyang Spacetime Entertainment. Gayunpaman, dahil estudyante pa rin ang apat na babae, mas nakatutok sila ngayon sa pag-aaral at pagsasanay ng iba't ibang talento, kabilang na ang pag-arte, pagkanta, pagsayaw, at iba pa. Nang maglaon, inaayos ni Zheng Shuai na gumanap sila ng maliliit na papel sa ilang mga pelikula sa TV at gumanap bilang mga pansuportang papel. Gayunpaman, ang Spacetime Entertainment ay hindi pa opisyal na nagsasagawa ng pelikula, kaya ang apat na babae ay naghintay lamang. It's really like a dream. We actually sign a contract just like that. Are we now considered people in the entertainment industry? Sabi ng isang kaklase ni Zhu Zaiyu na medyo tuwang-tuwa. Maaga pa naman. Kakapirma lang namin ng kontrata. Hindi pa namin nasisimula ng tunay na pag-arte. Pag-usapan na natin yan kapag sikat ka na. Sinalakay ni Hong Li. Then we are now considered half. It's much better than those students in school. Ngayon busy pa sila sa pag-audition kung saan-saan at pag-a-apply ng trabaho, sabi ng kaklase. This is all thanks to Zaiyu. Kung hindi, paano tayo nakapasok ng ganoon kadali? Higit pa rito, ito ang kumpanyang kinabibilangan ni Li Bindian. Magiging maganda ito sa hinaharap, sabi ni Hong Li. Kabanata 1099. Siyempre, hindi namin makakalimutan ang kontribusyon ni Zaiyu. Sabi ng isa sa mga kasama sa kwarto ni Zhu Zaiyu, gayunpaman, sa totoo lang, misteryoso talaga ang Huang Feng na iyon. Hindi ko alam kung ano ang tunay niyang pagkakakilanlan. Talagang mapipirmahan niya si Li Bindian. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin kahit ng mga nangungunang kumpanya ng entertainment sa bansa. Talaga. Tumango si Hong Li at tumingin kay Zhu Zaiyu. Gayunpaman, mukhang hindi alam ni Zhu Zaiyu ang tiyak na pagkakakilanlan ni Huang Feng. Sige, I have an appointment with a friend tonight. Let's celebrate together. Ako rin. May appointment din ako mamayang gabi. Sabi ng dalawang kasama ni Zhu Zaiyu kina Zhu Zaiyu at Hong Li. Aba, may lihim ba kayong boyfriend na dalawa? Hindi mo man lang sinabi sa amin. Sabi ni Hong Li. Pag may chance, I will let you see. Hindi pa kumpleto ang confirmation, one of the roommates said. Hindi pa sila nakakagraduate pero pumirma na sila ng kontrata sa isang entertainment company. Bukod dito, ito ay isang kumpanya ng entertainment na may magandang prospect ng pag-unlad. Ito ay talagang isang bagay upang maging masaya tungkol sa. Nang maglaon, humiwalay ang dalawang babae kina Zhu Zaiyu at Hong Li sa pasukan ng kumpanya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumingin si Hong Li kay Zhu Zaiyu at sinabing, huwag mong sabihing may appointment ka ngayong gabi. Hindi. Umiling si Zhu Zaiyu. Gusto niyang makipag-date kay Huang Feng, ngunit hindi nagkusa si Huang Feng na hanapin siya. Nag-aalangan pa rin siya kung magkukusa na tawagan si Huang Feng. Gayunpaman, nagkaroon ng kasintahan si Huang Feng. Natakot si Zhu Zaiyu na maapektuhan nito si Huang Feng, kaya hindi siya nagkusa na tawagan siya. Tapos mamili tayo. Kapag napagod tayo, hahanap tayo ng makakainan, ani Hong Li.
Wala siyang kasintahan ngayon, at ang usapin ngayon ay sulit na ipagdiwang, kaya ayaw niyang bumalik ng maaga sa paaralan. Ang pamimili at pagkain ay isang magandang pagpipilian. Okay, tumango si Zhu Zaiyu bilang tugon. Pagkatapos noon ay pinili ng dalawa na maglakad at mamasyal. Marami pa namang tindahan dito, kaya binalak ng dalawa na magsimula sa paligid. Gayunpaman, hindi napansin ni Zhu Zaiyu at Hong Li na maraming tao ang sumusunod sa likuran nila. Ito ay isang mahirap na lugar, kaya't wala silang magagawa. Gayunpaman, hanggat hindi bumalik sa paaralan sina Zhu Zaiyu at Hong Li, magkakaroon sila ng pagkakataon. Kaya naman hindi naman nagmamadali ang mga nasa likod nila at dahan-dahan lang silang sinundan. Matapos silang sundan ng isang oras, sa wakas ay nakahanap na ng pagkakataon ang mga taong iyon. Naglakad sina Zhu Zaiyu at Hong Li patungo sa medyo malayong lugar. Sabagay, first time nila dito kaya hindi sila masyadong pamilyar sa paligid. Nang mapagtanto nila na walang magagandang tindahan dito, nagpasya silang tumalikod at umalis. Gayunpaman, nang lumingon sila, natuklasan nila na may ilang mga tao na hindi mukhang mabubuting tao na nakatayo sa ibabaw nila. Nakatingin sila sa kanila na may masamang intensyon, lalo na ang isa sa kanila. Nanatili ang mga mata nitong nakatingin sa kanila, parang gusto na niyang haburin ang mga damit nila. Sino ka? Tumingin si Hong Li sa mga taong hamarang sa kanilang daan ng mapagbantay. Hindi niya maaaring maging mas pamilyar sa kahulugan sa mga mata ng taong iyon. Maraming lalaki ang may parehong tingin sa kanilang mga mata kapag tumingin sila sa kanya. Gayunpaman, ang taong may malikot na mga mata ay malinaw na hindi ang pinuno ng mga taong ito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magiting na aura ay sumulyap kay Zhu Zaiyu, pagkatapos ay nagsabi, alisin mo siya. Pagkatapos noon, lumabas ang dalawa pang tao. Lumapit ang isa sa kanila sa gilid ni Zhu Zaiyu, pagkatapos ay binuhat siya. Sino ka? Anong gusto mong gawin? Bulalas ni Zhu Zaiyu. Sino ka? Bitawan mo si Zaiyu. Humakbang si Hong Li upang iligtas si Zhu Zaiyu, ngunit paano may kukumpara ang kanyang lakas sa dalawang lalaki? Sa makatuwid, ito ay walang silbi. Cut the crap. Sumama ka na lang sa amin. Sabi nung nagsalita kanina. Pagkatapos noon, itinulak nila si Zhu Zaiyu sa isang van sa gilid ng kalsada. Nang makitang hindi niya mababago ang katotohanan na siya ay dadalhin, malakas na sinabi ni Zhu Zaiyu kay Hong Li, "Bilisan mo, tawagan si Huang Feng at hilingin sa kanya na iligtas ako." Sa puso ni Zhu Zaiyu, si Huang Feng ay halatang mas maaasahan kaysa sa Diyos. Sa oras na ito, ang tanging tao na naiisip niya ay si Huang Feng. Mabilis na isinara ng iilang tao ang pinto at umalis. Hinabol sila ni Hong Li ng 2 hakbang, pagkatapos ay mabilis na kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Huang Feng. Tinawagan siya ni Huang Feng sa huling pagkakataon, kaya kabisado niya ang numero ng telepono ni Huang Feng. Sa kabilang panig, si Huang Feng ay nagmamaneho papunta sa lungsod. Nang matanggap niya ang tawag ni Hong Li, medyo natarante siya. Hindi niya alam kung bakit siya hinahanap nito. Gayunpaman, kahit naguguluhan siya ay kailangan pa rin niyang sagutin ang tawag. Kumusta, Huang Feng? Masamang balita. Si Zaiyu ay inalis na. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, ang nag-aalalang boses ni Hong Li ay lumabas. Ano? Nagulat si Huang Feng at biglang itinigil ang sasakyan. Buti na lang at malapit pa siya sa suburb sa mga oras na ito, kaya walang masyadong sasakyan sa kalsada. Anong nangyari? Don't worry, sabihin mo sa akin ng malinaw. Ngayon lang, kasama ko si Zaiyu na namimili ng may dumating na ilang tao. Nang walang sinasabi, kinuha nila si Zaiyu, sabi ni Hong Li. Kilala mo ba kung sino sila? Tanong ni Huang Feng. Hindi ko alam, pero parang mga gangster sila, sabi ni Hong Li. Pagkatapos nito, halos inilarawan niya ang hitsura ng ilang taong nakita niya. Gayunpaman, masyadong maliit ang oras sa oras na iyon, at dahil sa sobrang kaba niya, hindi niya masyadong nakikita. Nga pala, naalala ko ang plate number nila, biglang sabi ni Hong Li. Ilan? Mabilis na tanong ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sinabi ni Hong Li kay Huang Feng ang plate number na natatandaan niya. Sige, ipaubaya mo ito sa akin. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Zaiyu. Pwede ka munang bumalik sa paaralan, sabi ni Huang Feng.
Pagkatapos ibaba ang tawag kay Hong Li, tinawagan muli ni Huang Feng si Qiuning Shuang. Hello, Huang Feng, bakit mo ako tinatawag? Mabilis na nakonekta ang tawag ni Qiuning Shuang. Mula nang makilala niya si Huang Feng sa kanyang bahay noong huling pagkakataon, hindi na nakipag-ugnayan si Huang Feng kay Qiuning Shuang nitong mga nakaraang araw. Hindi rin nakipag-ugnayan si Qiuning Shuang kay Huang Feng. Gusto niyang makita kung makakalimutan niya si Huang Feng. Pinatunayan ng realidad na hindi niya kaya. Iniisip niya si Huang Feng nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi siya. Tinawagan ni Huang Feng. Noong una, hindi niya ito masyadong inisip, ngunit sa paglipas ng panahon, sinisi niya si Huang Feng sa kanyang puso sa hindi pagtawag sa kanya. Nang matanggap niya ang tawag ni Huang Feng, tuwang-tuwa siya, iniisip na gusto siya ni Huang Feng na lumabas. Ning Shuang, nasaan ka ngayon? Tanong ni Huang Feng. Sa istasyon ng pulisya, sabi ni Qiuning Shuang. Anong problema? Ang galing. Maari mo ba akong tulungang maghanap ng van sa pamamagitan ng pagbabantay at tingnan kung saan ito nagpunta? Sabi ni Huang Feng. Kabanata 1100. Van. May nangyari ba? Nakita ni Qiuning Shuang na napakaseryoso ng tono ni Huang Feng at alam niyang hindi siya nagbibiro. Mabilis niyang inalis ang kanyang pabirong iniisip at sinabi kay Huang Feng na may kaunting pag-aalala. Meron. Hindi ko maipaliwanag sa maikling panahon, sabi ni Huang Feng. Okay, then tell me the license plate number. Tutulungan kitang tingnan, sabi ni Qiuning Shuang habang tumatakbo papunta sa surveillance hall. Nang malaman niya ang partikular na numero ng plaka at ang huling lokasyon ng sasakyan mula kay Huang Feng, nakarating na si Qiuning Shuang sa surveillance hall. Sa kanyang pagkakakilanlan, hindi masyadong mahirap tingnan ang surveillance video. Huang Feng, nahanap ko na. Hindi nagtagal at nahanap ni Qiuning Shuang ang van na tinutukoy ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ibinigay ni Huang Feng ang numero ng plaka at ang huling lokasyon ng kabilang partido. Ang iba pang bagay ay hindi masyadong mahirap. Saan? Tanong ni Huang Feng. Ang sasakyan ay papunta sa Riverside Road, patungo sa mga suburb. Tinitigan ni Qiuning Shuang ang surveillance video at sinabing, Oy, teka, Huang Feng, nakita ko rin ang sasakyan mo. Nasa Riverside Road ka rin ngayon. Oo, nagkataon lang talaga. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Matapos malaman ang kinaroroonan ng sasakyan, nabuhayan ng loob si Huang Feng. Bukod dito, hindi niya inaasahan na nagkataon lang na nasa iisang kalsada sila ng kabilang partido. Ang isa sa kanila ay nagmamaneho patungo sa lungsod, at ang isa ay nagmamaneho sa mga suburb. Gayunpaman, napakahaba pa rin ng Riverside Road. Ayon sa obserbasyon ni Qiuning Shuang, may mga 5 minuto pa sa pagitan ng dalawang panig. Upang maiwasang imbestigahan ni Huang Feng ang kabilang panig, hiniling ni Huang Feng kay Qiuning Shuang na patuloy na bantayan ang kabilang panig, at binilisan niya ang pagharap sa kabilang panig. Ang pag-aalala ni Huang Feng ay naging realidad. Lumingon ang mga taong iyon sa isang sanggang bahagi ng kalsada. Hindi na sila sumunod sa main road bagkus pumasok sila sa isang maliit na daanan. May mahabang kahabaan ng landas na walang anumang surveillance camera. Sige, salamat, Ning Shuang. I'll treat kita ng kainan mamaya. Sinabi ni Huang Feng kay Qiuning Shuang. Bagamat ang kabilang partido ay nagbago ng direksyon at walang camera doon, si Huang Feng ay hindi masyadong malayo sa kabilang partido, kaya tiwala pa rin siya na mahahanap niya ang kabilang partido. Ano ba ang pagpapasalamat mo sa akin? Pero kailangan mo ba ng tulong ko? Sabi ni Qiuning Shuang. Masasabi niyang may problema si Huang Feng, kaya gusto niyang tulungan si Huang Feng. No need, I can handle it myself. Sige, pag-usapan natin ito mamaya, sabi ni Huang Feng. Sige, mag-iingat ka, sabi ni Qiuning Shuang, saka ibinaba ang telepono. Alam din niya na dapat nasa van na iyon ang iniisip ni Huang Feng, kaya mas mabuting huwag na lang siyang istorbohin. Paano na? Ang mga tao sa van na hinahabol ni Huang Feng ay hindi alam na sila ay pinuntirya ni Huang Feng sa oras na ito. Bukod dito, hindi sila masyadong malayo sa kanila. Pagkalabas nila ng syudad ay tinawagan nila ang kanilang amo, at ang lugar na kanilang pupuntahan ay ang lugar. Di na kanilang napagkasunduan noon. Boss will be here in a while. Dalhin muna natin itong tao. Iniligpit ng nasa katanghali ang gulang na lalaki na may magiting na aura ang kanyang telepono at sinabi sa katabi. Ang ganda talaga ng babaeng ito,
At nakaseksi ang suot niya. Kung hindi lang sabilin ni boss, gusto ko na siya ngayon. Tinitigan ng masamang mukhang binata si Zhu Zaiyu at sinabi, mas mabuting huwag mong sirain ang negosyo ni boss. Kung hindi, maghihirap ka. Nagbabala ang binata na tumawag kanina. Alam ko, wala akong ginawa. Hindi nasisiyahang sinabi ng binata, gayunpaman, kapag natapos na ang bagay na ito, kailangan kong ipayag si boss na gusto ko ang babaeng ito. Umikot si Zhu Zaiyu sa sulok ng sasakyan at nakinig sa usapan ng mga taong ito. Takot na takot siya. Patuloy siyang nagdarasal sa kanyang puso na makontak ni Hong Li si Huang Feng sa lalong madaling panahon. Maaaring lumitaw muli si Huang Feng sa kanyang harapan at iligtas siya. Si Zhu Zaiyu ay napakahinala rin sa pagkakakilanlan ng mga taong ito. Logically speaking, siya ay isang tao na hindi pa nakakatuntong sa lipunan. Hindi niya dapat sinaktan ng sinuman at walang anumang sama ng loob sa sinuman. Kung mayroon man, ito ay ang mga tao mula sa Starlight Entertainment noong nakaraan. Hindi kaya kamag-anak itong mga kaharap ko sa mga taga Starlight Entertainment. Nagmuni-muni si Zhu Zaiyu sa kanyang puso. Gayunpaman, mula sa pag-uusap ng mga taong ito, hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan ng mga taong ito. The sports car behind is really cool. Just listening to the sound makes people feel good. These rich people really know how to enjoy life. Sa pagkakataong ito, sabi ng binata na nagmamaneho, puno ng inggit at selos ang tono nito. Ang taong ito ay isa ring taong mahilig sa mga sasakyan. Gayunpaman, dahil wala siyang pera at ang kanyang pagkakakilanlan, maaari lamang siyang magmaneho ng van ngayon. Nang bigla siyang makakita ng isang marangyang sports car, natural siyang maiinggit. Isa pa, habang tinitignan niya ang sports car sa likod, mas lalo niyang naramdaman na hindi kakayanin ang van na minamaneho niya ngayon. Sports car. Bakit may sports car dito? Lumingon ang magiting na binata at tumingin sa likuran. Ang sitwasyon sa kalsada dito ay hindi masyadong maganda. Sa pangkalahatan, ang mga magagandang kotse ay hindi gustong magmaneho dito. Magdudulot ito ng mas maraming pinsala sa kotse. Bagamat may mga sports car sa Jiangzhou, hindi madaling makakita ng sports car sa isang malayong lugar. Sino ang nakakaalam? Marahil ito ay ilang mayamang pangalawang henerasyon na walang mas magandang gawin at nagmaneho dito upang magpakitang gilas. Sabi ng driver, pag may pera ako, bibili din ako ng sports car. Pagod na akong magmaneho nitong sirang van. Ikaw, kalimutan mo na. Ikaw ay nakatakdang magmaneho ng van sa buong buhay mo, sabi ng binata na may pagnanasa sa mukha. Who the F*** are you talking about? Believe it or not, itatapon na kita sa kotse ko ngayon. Hindi nasisiyahang sabi ng binata na nagmamaneho. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, sabi ng magiting na nasa katanghaliang gulang. Tumigil sa pag-uusap ang dalawa, pero hindi nag-improve ang ekspresyon nila. Maya-maya, naabutan sila ng sports car sa likod ng van. Nang maisip ng driver na malapit nang mag-overtake sa kanila ang sports car, sumalpok ang sports car sa kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, bagaman ang kalidad ng van ay katamtaman, ang husay ng driver ay mahusay. Kahit na medyo naguguluhan siya, walang nangyari. Gayunpaman, umindayog pa rin ang sasakyan ng ilang sandali. Talagang naglakas loob ang bulag na hayop na iyon na saktan ako. Ano ba kasing galing sa pagmamaneho ng sports car? Walang gana na sabi ng driver ng van. Habang nagsasalita siya, pinaharurot niya ang kotse niya sa sports car na nasa tabi niya. Pinatunayan ng mga katotohanan na talagang basura ang van sa harap ng sports car. Performance man o quality, sira ang headlights ng van, pero ang sports car sa tabi nito ay hindi man lang nawala ng pintura.